Guys, magandang gabi. Yung refrigerator nyo ba sa bahay ay inverter na? O yung mga modelo na may ganitong parts kung nakikita nyo? Ano nga ba to? Ito ang isang pinakamahalagang parte ng inyong refrigerator kung bakit hindi siya lumalamig, bakit hindi umaandar yung compressor, at kung bakit nagkakaproblema sa pagbuga ng lamig. So ang tawag dito ay thermistor defrost sensor. Ito yung matatagpuan mo doon sa may freezer sa taas. Kung mabubuksan mo yung cover doon sa freezer sa likod para makita nyo yung blower, ito makikita nyo sa loob. Ito is usual na nakadikit sa tubo ng ating freezer sa evaporator coil. So, ano nga bang functions nito? So ito yung nagsisilbing or nagbibigay ng signal sa board para malaman kung kailan siya or kailan niya papatayin yung compressor sa pagtakbo, and then kung kailan niya paandarin yung defrost heater. So ito yung isa sa pinakamahalagang parte ng ating refrigerator na nagsesend na signal sa ating board sa kung anong gagawin ng ref, kung paandarin ba yung heater or patatakbo ng compressor. So ngayon alam na natin, pag ito ay napunde, so talaga makaka-apekto sa paglamig. So ngayon ituturo ko kung paano natin malalaman kung buo ito. So madali lang. Kagaya nito, wala siya sa ref. So kapag wala siya sa ref, so ibig sabihin pag mataas ang temperature, ibig sabihin mainit. Pag sinabing bumaba yung temperature, lumamig. So habang tumataas yung temperature, ito ay iset mo yung iyong tester sa resistance. Kung halimbawa ay hindi siya malamig, so kagaya ngayon wala siya sa ref, pag nilagay mo yung test probe mo dito sa kanyang dalawang wire, show siya ng resistance. So meaning, habang tumataas ang temperature or habang umiinit, mayroon tayong makukuhang so normal niya is 1.43. So may resistance tayo nakukuha. So ganyan ang pag-test niya. So yan ang normal niya, no? Normal niya. So 1.42. Diyan mo malalaman kung good yung iyong defrost thermistor sensor. So ngayon, subukan nating ilagay sa loob ng ref. Kahit ilang segundo lang. So pag nilagay natin sa loob ng ref to, ang mangyayari is madidetect niya na bumababa yung temperature kasi lalamig. So habang tumatagal, mapapansin nyo is tataas yung resistance niya, and then pag talagang sumagad sa pinakamababa or pinakamalamig na yung temperature ng ating ref, mapapansin nyo halos mag-o-open na siya. So hindi na tayo makakakita ng resistance. So ganun lang kadali. So ngayon, ang paliwanag dito, kapag ito ay napunde or wala talagang value, so hindi siya nakakabit sa ref, wala talagang value, yun pa lang ay sign na sira na talaga itong ating thermistor defrost sensor. So ganun lang kadali. Kailangan may makuha ka resistance sa kumaga good siya, wala siya sa ref, walang temperature, walang cooling temperature. So kailangan may makuha kang resistance. And then para malaman mo kung good siya, ang mangyayari dyan is kung bilagay mo to sa ref, sobrang lamig, yung resistance na kukuha natin, initially tataas siya. Tapos later on, pagka sobrang lamig na nitong mismong sensor, ang mangyayari dyan is
makakat yung resistance. Mawawala talaga, as in magiging zero. Like open siya. So, pag gano'n na nangyari, ang magiging effect nito is ikakat nito yung pagtakbo ng compressor. So, ito magsisend ng signal sa board, ikakat yung pagtakbo ng compressor, and then once na nakat yung pagtakbo ng compressor, ito rin ang nagbibigay ng signal sa ating defrost sa heater para siya mag-functions. So, dalawang ginagampanan nito. Once na na-reach siya yung pinakamalamig na temperature sa ref or yung pinakamababang temperature, mawawala yung connection nito. So, mag-open siya. And then, yun naman yung signal para makat yung takbo ng compressor. Kung halimbawa ito yung nakakabit sa ating or nakakabit doon sa socket, connectado sa board. Pag ito ay halimbawa pinaghiwalay mo at pinutol mo ang isang wire, tumatakbo yung compressor. Ang mangyayari, mapapansin nyo biglang titigil sa pagtakbo ng compressor. So, ibig sabihin, hindi lalamig. Ang katumbas niya parang busted siya. Okay? So, ganun lang pag-test nito. So, lagi nyo tatandaan ang functions nito ay pag sobrang lamig, mawawala yung connection niya. Ngayon, dahil ang compressor ay nakakonekta dito sa connections nito from the board, ang mangyayari, mamamatay yung compressor pag sobrang lamig. Okay? And then, pag namatay ang compressor, kasabay nito, sisignal ito sa board para gumana yung heater. So, okay, pag linusaw na ng heater yung yelo sa evaporator coil, ang mangyayari nun, mawawala na yung low temperature, unti-unting babalik yung high temperature na madidetect naman ito. Pag na-detect nito na mainit na uli sa loob ng freezer, doon naman utay-utay na magkakaroon ng signal para magdaloy uli ang kuryente dito sa wells na to, na siyang magbabato sa compressor para gumana uli. Ngayon, pag gumana na yung compressor, ito rin na magsisignal para mag-stop na yung function ng heater. So, ganun lang kadali guys. So, simple lang. So, ngayon, sinabi ko sa inyo na pagod siya, ganyan lang siya normal. Pero, ipopost ko muna saglit and then ipakikita ko sa inyo na nandun siya sa ref kung paano ko nasabi na once na super lamig na is mawawala na yung continuity nito. Ito na, ilagay natin sa ref. So, ordinary lang yung ref. So, lagay natin. And then, i-test natin yung resistance niya habang kalalagay pa lang. So, sasabit ko muna. Dual function to eh. Clamp tester at saka ang tester ay okay, nakikita naman. So ngayon, pag nilagay natin yung test probe dito, makakakuha pa tayo ng resistance kasi hindi pa siya talaga yung maximum na ano. So reset muna natin yan sa resistance niya. Okay. So kung titingnan nyo, naging 1.7. So tumataas siya ng tumataas kasi lumalamig yung ano. Lumalamig yung dulo ng sensor. Kung mapapansin mo, tumataas, and then pag tumaas siya, ang mangyayari dyan, mamamatay or makakat na yung continuity niya. So sabi nga, as the temperature decreases, the resistance increases. Okay, so ganyan lang guys, hintayin lang natin hanggang sa ma-reach yung pinakamalamig, and then mapapansin nyo, makakat siya. Around 2 mawawala na siya, ma-automatic cut off na siya. Kasi kumbaga na-detect na ng sensor na
mababa yung temperature sa loob. Pag sinabing mababa ang temperature is super labig. Pag sinabing mataas temperature, super init. Okay, yan, tumataas na. So, ganun lang, dapat lang tandaan para malaman kung good. Kung may tester tayo, lagay natin dyan sa sa resistance. Kailangan may makuha tayong 1.4, 1.5 kung hindi siya nakakonekta sa ref. And then, yun dapat yung continuity at saka yung value na makukuha natin sa resistance. And then kung nakakabit naman siya, pagpatay ang ref, ayan na, kung makikita nyo, nag-open line na siya. So, ibig sabihin, nakat na yung connection. Nung ma-reach na niya yung super lamig na sensor na super lamig na niya, bumato na siya doon sa board. Ang nangyari, na-disconnect na yung linya dito. Parang ito nagsisilbing switch. So, ang compressor mamamatay na. Ngayon, pag namatay ang compressor, yun naman ang magiging hudyat para yung heater ay gumana. So, ganun lang yun guys. Simple lang, So, kung ayaw umandar nung compressor nung inyong inverter rep, ito agad yung una-una nyo ipacheck. Kasi baka sabihin sa board ang sira o kaya sa compressor, yung pala ito lang. Kasi ito yung sensor. Ito yung halos tumutumba sa thermostat natin sa mga old school na ref. So, yun lang guys. Okay, salamat.